Good day everyone and welcome to my channel. At syempre, ito naman ako nagbabalik para sa ating mga kung ano-anong chika tungkol sa Miss Universe Philippines 2024. I know guys, medyo nahuli na ako sa balita. Alam niyo naman ang lola niyo, masyadong busy, masyadong marami ang labada. So, medyo nahuhuli ako sa mga chika. So anyway, like what I'll always do every year. So right now, ang bibigay ko sa inyo ay ang aking top 10 para sa Miss Universe Philippines 2024 Swimsuit Challenge, okay? So, ngayon ibibigay ko sa inyo yung para sa akin ay yung 10 talaga namang may ibinuga na talaga namang ay lumaban at talagang nakipagsabayan, nakipagpukpukan ng bonggang-bongga. So, ito ang aking ibibigay. Ito ay ang aking opinion. Kasi alam niyo naman ang aking mga mata. Meron akong basta, meron akong kakaibang mata para sa ganyang mga bagay-bagay, okay? At syempre sa inyo, nakapanonood pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell para naman updated kayo sa aking mga next video, okay? Okay? At syempre, sa inyong lahat, to all of you who are watching right now, this video, don't forget to write in the comment section below where you're from and also tell me what are the things or what is the thing that is famous from the country that you are from. All right. So I want you to write it down in the comment section below and kind of like I just want us to get to know each other. Charot. For example, if you're from France, you would say Eiffel Tower, okay? So just a little bit of like that, you know what I mean? So that I would know like who are my watchers, okay? So anyway, today ang gagawin natin mga kaibigan ay walang iba kung hindi ibibigay ko ang aking top 10 na talaga namang may ibubuga, na talagang lumaban, na talaga namang walang mga pakialam, talagang mga eksenadora, walang pakialam sa mundo, effort na effort, talaga namang umariba, umikot, tumambling, nag-split sa entablado para lamang mapukaw ang ating mga atensyon, okay? Kasi alam nyo ba, na ang Miss Universe, para sa akin, sa kapapanood ko ng Miss Universe, ang napansin ko lang talaga sa mga winners, usually ay yung mga magagaling sa swimsuit. Diba? Yung mga magagaling mag-perform sa swimsuit, yan usually yung mga nananalo. Just for example, Catriona Gray. The latest Miss Universe 2023, Shanice Palacios from Nicaragua. Diba? So, kitang-kita naman natin na talagang ang gagaling nitong rumampa, ang gagaling mag-project, ang gagaling dalhin ang sarili pagdating sa entablado, talagang wala silang atrasan laban kung laban. Diba? So, kaya ngayon, para sa akin, ito yung mga babaeng nakita ko talagang, again, once again, ang aking favorite word, may ibubuga. Diba? Ayan. So, kasi pagdating sa swimsuit, kailangan na ito yung isa sa pinakamabigat na portion sa beauty pageant kung saan ay talagang ito yung time o pagkakataon para ipakita mo sa mga judges kung gaano ka kaganda, kung gaano ka sexy, kung gaano ka confident sa sarili mo. Diba? So, ito talaga yung para sa akin, isa sa pinakamabigat na impact when it comes to Miss Universe judging, di ba? So, para sa akin, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Ito na sila, syempre, in random order. Meron akong iPad dito kung saan nandito ko nakikita yung aking mga picture ng aking mga bet na top 10. Okay. Ay, nako. Okay. Alright. Okay. Okay, let's start with, in random order, ang aking number 4 ay walang iba kundi si Miss Cainta, si Stacey Daniela Gabriel. Okay, so Stacey Gabriela Daniel, si Miss Cainta, ibang-iba yung dating niya nung rumarampa siya. Napaka-seductive. Tapos gusto ko yung aura ng hair niya, talagang Tarash vulva lang kung Tarash vulva. Talagang pinakita niya yung kaliitan ng kanyang mukha, pinakita niya kung gaano kaganda yung kanyang facial feature. At saka, by doing that hairstyle, talagang nakita mo yung sexiness. Sexy yung dating kaysa sa lugay-lugayan for her. Talagang during that swimsuit competition, talagang nangibabaw yung kanyang kagandahan at talagang iba yung eksena niya. So, para sa akin, number 4 si Miss Cainta, okay? Next, moving on. Nako, ito yung isang girl na talagang bumulaga, walang pakialam, nag-perform, sumayaw, tumambling, nag-split.
Charot! Ito ay walang iba kundi si Miss Mandawi, si Victoria Leslie Ingram. Oh my gosh. Di ba napanood naman nating lahat kung gaano siya kagaling? Talagang siya yung isang babae na talagang akala mo si Medusa kung maglakad. Ang lambot maglakad. May kasamang pagka-ballerina, gymnastic ang performance niya. Kasi nga naman, di ba, pag ikaw ganyan talaga dapat mag-contestant ka. Pag ikaw ay isang contestant, kailangan you should leave a mark. Hindi yung pare-pareho na lang kayo, iba dun, pare-pareho na lang ng aura, pare-pareho na lang ng lakad. Pero siya, ibahin nyo, ang kanyang lakad, talagang sumasayaw ang lola mo. Talagang naloka ako sa kanya. So, kasi nga naman talagang ipinakita niya yung kanyang confidence level, number 169, di ba? Oh, okay. I'm sorry, si Miss Mandawi pala ay number 10. Miss Mandawi, number 10, okay? Iba talaga ang dating ni Miss Mandawi. Okay, ang ating number 3 ay walang iba kundi si Miss Baguio. Walang iba kundi si Tara Valencia. Ito namang si Tara Valencia. Ayaw magpapigil. Talagang lumalaban sa ati-atisam. Talagang hindi siya nagpapatalo. Pero alam mo, kudos to her. Hindi siya nagpapatinag. Lumalaban. Talagang alam mo yung mukha ni Tara ay pwedeng makipagtarayan, makipagsabayan sa mga Latina. Diba? Iba talaga yung taray ng mukha niya. Talagang masasabi mo meron siyang X-Factor. So, si Tara, nagustuhan ko yung eksena ni Tara, si Miss Baguio. So, para sa akin, number 3 si Tara. Diba? So, next one, walang iba kundi si Miss Bulacan. Ayan. Si Miss Bulacan na si Chelsea Manalo. Si Chelsea Manalo, oh my gosh, what I can say is that napaka-confident niya ring maglakad. Talagang epitome ng being a black Barbie, di ba? Talagang ang ganda ng skin tone, ang ganda ng projection, ang ganda ng tayo, ang ganda ng pagdala niya ng kanyang katawan, yung projection, yung pagharap niya sa mga judges, talagang ang ganda ng mga timing. Talagang marunong siyang mag-project, mangusap, ginagamit ang mata, ginagamit ang leeg, turn to the left and turn to the right and point to the east and point to the west. Talaga namang masasabi kong itong si Bulacan ay, naku day, hindi ito papakabog, kaya kinakabahan din ako kay Miss Bulacan, diba? So, Miss Bulacan, para sa akin, ikaw ay ang number 7. Okay, next one, walang iba kundi si ang ating next one ay si Miss Iloilo. Para sa akin ay number 2 si Miss Iloilo. Talaga namang sino ba naman ang hindi makakalimot sa performance ni Miss Iloilo na ang kanyang performance, ang kanyang lakad, ang kanyang confidence level ay maihahalin tulad sa lakad ni Miss Shanice Palacios. Naglalaro, nagkakandirit, nagtatalon-talon, talaga ng mga performance, walang pakialam, hagis ang balakang, hagis ang balikat, hagis ang ulo. Talagang lumaban at lumaban talaga. Ito yung maaaliw kapag pinanood mo siya kasi talagang nagpa-perform siya, talagang alam mo yung pag siya yung lumakad, parang sabi mo, ay nako, itigil muna tayo sa mga ginagawa natin, itigil natin ang pagnguya ng ating lechon, itigil ang pagnguya ng ating kanin dahil kailangan manood tayo kay Miss Iloilo. Talaga ng mga bongga ang kanyang lakad, di ba? Ayan. So, ang aking next ay walang iba kung si Miss Taguig. Si Miss Taguig ay number 8 for me. My gosh. This is Crystalline McGarry. So, para sa akin, guys, ang ganda. Para sa akin, complete package itong si McGarry kasi ang tangkad, ang ganda ng balat, Pilipina, ang ganda ng mukha. Ang nangihinayang lang talaga ako sa kanya ay ang kanyang performance level when it comes to swimsuit. Kasi parang malamya siya doon. Pero alam nyo guys, please, Miss Taguig, Miss Crystalline McGarry, ito na ang iyong huling baraha, ito na ang iyong huling chance para mai-represent mo ang iyong sarili o ang bansa para sa Miss Universe. So, kasi nakita ko yung performance mo habang naglalakad ka, alam mo yung kiming-kimi ka, yung parang nahihiya ka, Day, nandiyan ka na, Day.
Wag mo na itong pakawalan. Ano to? Dahil pag ikaw naligwak at natalo na naman, wala nang chance for Miss Universe. Sige ka. So if I were you, talaga nga, bubuhos ko na ito ng bonggang-bongga, meron ka pang chance. Pag ikaw nakapasok sa top 10, sa top 25, sa top 20 ng Grand Finals ng Miss Universe Philippines 2025, ibahin mo yung performance mo. Lagyan mo ng energy. Huwag kang mahiya. Ituloy-tuloy mo na. Andiyan ka na rin lang eh. Nakita ka na ng buong mundo. Nakita ka na ng buong Pilipinas. Mahihiya ka pa ba? Talaga bang ang performance mo ay kalakalahati lang o 1/4 lang? Hindi, 1 kilo mo yan. Dahil wala nang wala nang bukas-bukas. Pag ikaw naligwak na naman, wala nang pang Miss Universe. Ayun. Alam niyo yun, kasi nasasayangan ako sa kanya, Tess. Alam mo yun? So, para sa akin, complete package na ito. Meron na siyang experience sa international beauty pageant, although hindi ganun kalaki yung kanyang sinalihang beauty pageant, pero meron na siyang experience. The only thing missing talaga yung confidence niya when it comes to pasarela. Yung para siyang nahihiya. Huwag na mahiya, andyan ka na rin lang eh, buga mo na. Diba? Next one is Miss Southern California. Number 9 ko si Miss Southern California, si Janet Hammond. Alam mo si Janet Hammond, parang meron siyang kamukhang Hammond na beauty queen. Hindi ko lang alam kung anong year yun, pero may kamukha siyang Hammond. Hindi kaya siya to or sister niya? So, for you guys, kung ano man alam niyo tungkol kay Miss Hammond, paki-comment na lang sa section below, okay? Kasi hindi ako gano'n nakakapag-antabay ngayon sa Miss Universe. Ito na nga, talaga nagka-catch up ako ngayon, di ba? So, pakilagay kung anong connection kay Miss Hammond. So, ito si Miss Southern California, na gustong ko rin yung performance niya. Talagang maganda siya maglakad, magandang mag-project, malinis, maayos, the smile, the eye contact, and also the way she projects herself, yung papaano siya mag-pose. Talagang, alam mo yun, yung may dating, may ibubuga, may impact. Talagang hindi yung makalakad. Kasi yung iba ko nakikita mga kandidata, Diyos ko day, parang inutusan lang ng nanay nila na bumili ng suka at mangutang kay Aling Bebang ng 2 sardinas at miswa. Alam mo yung walang ka-energy. Pero itong si Miss Southern California, na si Miss Hammond, ay talagang makikita mong humahamon talaga siya pagdating sa rampahan sa Miss Universe, pagdating sa kanyang swimsuit. Pero number 9 siya sa akin for now. Ang number 4 ko ay si Miss Australia. Alam mo yung talagang 1 kilo yung buhok ni Miss Australia, pero ang galing-galing rumampa, ang galing-galing lumakad, ang galing-galing umikot. Talagang talagang nagulat nga ako kasi hindi ko inaasahan na magiging ganun ang kanyang eksena. Kasi karamihan naman talaga, ito lang no offense, pero karamihan sa mga Pilipinang pinanganak sa ibang bansa ay pagdating sa beauty pageant, karamihan sa na-observe ko lang hindi sila ganun kabongga when it comes to pasarela. Pero itong si Miss Australia na si Kimberly Street ay talaga namang panalo ang lakad, panalo ang projection. Talagang siya yung siya yung una kong nilagay Australia at ay pasok to sa top 10 ko. Kasi maayos yung lakad, maganda yung katawan, maganda yung projection, walang pakialam, confidence siya. So, kaya inilagay ko siya dyan. Ang akin naman, number 6 ay walang iba kundi si Miss Cebu. Si Miss Cebu, si Chris Tiffany Hansen. So, I'm also rooting for Miss Chris Tiffany Hansen. Although medyo, na siya, medyo hindi naman may edad. So, nasa 30s na yata siya. Pero, alam mo, yung pinag-uusapan kasi natin dito, yung performance niya sa swimsuit challenge. Talagang maganda yung performance niya. Iba talaga yung nagagawa ng meron ng experience sa international, di ba? So, nakita ko, maganda yung kanyang lakad, maganda yung kanyang projection, at syempre, ang ganda ng mukha, parang Mama Mary. Di ba? So, maganda talaga siya. So, hindi pwedeng hindi mo siya titingnan. So, pero for me, she is on the she is on my number 6 spot, okay? Okay, next one. Walang iba kundi ang aking number 1 ay walang iba kundi si Miss Quezon Province. Number 1. Miss Atisa Manalo, Atistahin, siya yung number 1 sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi paglabas pa lang ni Atisa, yung hindi siya rumarampa na, alam mo, yung pangbardagulan, hindi niya kailangan rumampa ng pangbardagulan. Pero, ang lakas ng dating, ang ganda ng mukha, alam mo yung automatic, yung niya, yung kanyang kilos, talagang may karisma na tinatawag. Yung hindi niya kailangan may fort masyado, hindi niya kailangan mag-acrobatic sa entablado para mapansin ng mga judges kasi ang ganda ng mukha, ang ganda ng katawan. Alam mo yung may mga tao na
na kahit anong gawin mo, pag tinignan mo, ang iba yung dating kahit wala naman silang gaanong ginagawa, kahit nagtitinga sila, mapapansin mo sila kasi maganda. So, ito para sa akin si Atisa Manalo. Wala akong masabi, ang ganda ng mukha, ang ganda nung katawan, ang ganda nung pagdala ng swimsuit niya, hindi eksaherada, tamang-tama yung timpla, kumbaga, di ba? So, at the same time, gustong-gusto ko rin tong si Atisa kasi may experience na siya when it comes to international beauty pageant, talking about international, first runner-up siya sa Miss International. So, and at the same time, alam naman natin na isa sa pinaka-the best na kandidata ng Miss, na pinadala ng Philippines for Miss Universe ay walang iba kundi si Miss Catriona Gray, na kung saan kasabayan niyang nakalaban at first runner-up siya ni Catriona Gray. Na si Catriona Gray ay talaga namang bigatin, pero at her young age, naging pangalawa siya kay Catriona Gray. So isipin niyo na lang, kung wala si Catriona Gray, edi siya yung kinoronahan nung taon na yon. And at the same time, so nagpahinga siya for a while after the big beauty pageant na kinlihan niya kasi nga, syempre, siguro medyo siya na-devastated siya kasi hindi siya nanalo, but at the same time, ang ganda ng achievement niya, first runner-up, diba? So makikita ko kasi kay Atisa Manalo, she's a fighter. Para hindi niya tatanggapin yung second place. She always want to be in the first place. So kaya yun yung nakita ko sa kanyang aura, yung talaga makikita mo ko, hindi ako magpapatalo. Lalaban at lalaban ako. Ang tagal nating hinintay si Atisa Manalo. Ito at finally she said yes. So ibig sabihin, buo ang puso niya, buo ang utak niya, buo ang kanyang katawan para lumaban sa Miss Universe 2024. So, para sa akin, ang number 1 para sa swimsuit challenge ay walang iba kundi si Miss Quezon Province, Atisa Manalo. Ayan! So, there you have it, ladies and gentlemen. Yun ang aking top 10. At syempre sa inyo guys na hindi pa nagsusubscribe sa aking channel, don't forget to subscribe. And don't forget to click the notification bell para naman update kayo sa aking next video, okay? At syempre, kung pareho kayo ng aking top 10, kung pareho tayo, write in the comment section down below. At kung hindi, di okay lang din. Kung gusto niyo i-share niyo sa akin, gusto niyo ang inyong mga top 10, okay lang din. So, para, iba-iba kasi tayo ng mata, di ba? So, para sa akin, sila yung 10 talaga na bumuluga nung swimsuit challenge. Okay? So, guys, next time, antabayanan ninyo, magbibigay ako ulit ng ating top 10 para sa Miss Universe Philippines 2024. It's either, hindi ko pa alam kung anong aking papasukin. Maybe, basta maybe yung casual wear. Basta, antabayanan ninyo, hintayin ninyo, okay? Bye-bye, ladies and gentlemen. Bye-bye. Have a good day.